Patay na nang matagpuan sa loob ng nakaparadang kotse ang dalawang bata sa Angeles City, Pampanga. Nito lang Marso, napaulat ang dalawang batang namatay matapos matrap sa isang kotse sa Angeles City sa Pampanga. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng dalawang batang magkapatid sa Pampanga na natagpo ang walang buhay sa isang kotse. Wala pang halos 4 na buwan ang nakararaan. Dalawang bata na naman ang namatay matapos matrap din sa isang sirang sasakyan sa Santo Tomas sa Pampanga. Sobrang itim yung mukha, napakataba po nila, para sasabog na yung katawan nila. Nag-struggle sila ng almost 1 to 2 hours bago sila na-suffocate ng tuluyan. Mga bata at magulang, paanong ang kasong ito hindi na masusundan? Ang mga bata, likas na malikot kung saan-saan sumusuot. Kaya mga magulang, bantayan po silang mabuti. Hapon nitong July 6, nung huling beses daw na nakausap ni Ruth, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang mga anak na sina James at Joshua, 6 at 5 taong gulang. Naglalaba po ako noon. Sabi nila, malabas muna ako. Maglalaro muna kami sa labas. Sige ako. Pero kinagabihan, ang magkapatid hindi nakauwi. Umikot po ako dito sa namin. Nagmotor na po ako. Wala sila. Kala ko kinuha ng tatay niya. Kasi kapag wala sila dito, siya lang kumukuha eh. Ang dati kasing kinakasama ni Ruth, ang tatay ng mga bata na itago natin sa pangalang Henry, nakatira lang malapit sa kanila. Di umano, ugali na raw kasi nitong kuhanin ng mga bata nang walang paalam. Hindi niyo po ba kinumpirma, ma'am? Hindi niyo tinawagan or tinext? Wala po akong makumpirma kasi wala po kaming pang-contact. Pero makalipas ang 2 araw, wala pa rin daw paramdam ang mag-aama. Nag-alala na ako, pero hindi pa rin po sila hinahanap. Tinintay kong hatid niya. Nagalit na po ako. Pablatter na natin niya, sabi ko. Hanggang nagimbal sila sa natanggap na balita mula sa mga kapitbahay. Tinawagan po ako ni pare ko. Sabi niya, yung mga bata mo, pare, nandyan ba? Sabi ko, wala. Kinuha ng tatay, sabi na nanay. Sabi niya po sa akin, tsinelas niya ba puti? Pag sabi niya po sa akin gano'n, parang bumaksak po yung katawan ko. Nung mga oras kasing yon, may natagpo ang bangkay ng 2 bata sa loob ng isang abandonadong sasakyan na nakaparada sa isang parking lot. Ilang metro lang ang layo mula sa kanilang bahay. Bata, natuka ako. Takbo po ako doon. Pagmulat ko po doon sa kotse, nakita ko po sila. Sobrang iyak. Binilit ko pong puntahan sila, buksan sana yung kotse. Ayaw po nilang papuntahin. Ang ama ng mga bata na si Henry, dali-daling pinuntahan ang kinaroroonan ng mga anak. Ang sakit sa akin, sir, ba't nandyan sila? Sabi ko, baka pinatay sila. Kasi sir, hindi naman ako naniniwalang pumasok lang doon yung dalawa eh. Yun po yung inisip kong una, may pumatay po sa kanila. Sobrang itim yung mukha, napakataba po nila, para sasabog na yung katawan nila. Nalaman ko po nga, galing ako sa Kapitol. Namatay na daw kuno yung apo ko. Ang nakadiskubre sa bangkay ng magkapatid, si Arnel. Pasado 2:00 ng hapon nitong July 8, nung napadaan daw siya sa parking lot na katapat lang ng pinapasukan niyang punerarya. Kumuha pa ako ng sampalok. Napatingin pa ako sa chingkoba na kulay itim. Naamoy ko po. Nakita ko po yung bata. Tumakbo na ako palabas. Nagsusuka po ako. Ayon sa investigasyon at autopsy sa bangkay nina Joshua at James, ang sanhi ng kanilang pagkamatay, suffocation. Nag-struggle sila ng almost 1 to 2 hours bago sila na-suffocate ng tuluyan ako. Doon sa windshield tsaka sa bintana, may nakita kaming mga signs of struggle nila na humihingi sila ng saklolo. Nakitang foul play. Ang pinakamatibay na ebidensya, ang CCTV footage na kuha hapon nitong July 6. Sa anggulong ito, makikita sina Joshua at James na naglalaro sa gitna ng kalsada. Tila humahanap ng tiyempo para makapasok sa loob ng parking lot. Lagi na rin po silang naglalaro doon, pero pag may nakakakita sa kanila, pinagbabawalan sila. Nung nakapuslip, dito na raw naglaro ang magkapatid sa mga nakaparadang sasakyan. Yan po mga sasakyan, ginagamit po namin sa punarya po yan.
Ang mga bata, unang pumasok sa isang bukas na van. Naglaro sila bago sila pumunta dun sa sasakyan kung saan sila natagpuan. Nakuhanan pa ng CCTV ang pagpasok ng magkapatid sa itim na kotse kung saan sila na-trap. Nung nireview ng mga otoridad ang mga nakalap nilang CCTV footage, hindi na raw namata ang lumabas pa ng parking lot ang mga bata. Yung itim na sasakyan, pag-aari po ng daddy ng boss ko, matagal na pong sira. Kaya nahirapan maglabas yung mga bata kasi wala nang bukasan. Sa labas lang yung mayroon. Ulam! Kung bata, very limited talaga yung kanilang capability to survive. Ang pwede nilang magawa ay mag-wave sila, maging visible sila sa mga taong makakakita, mag-attempt na sirain, sipain yung bintana. Para mailabas ang bangkay ng mga biktima, kinailangan pang basagin ang bintana ng kotse. Ina-assist namin yan kasi kailangan naming i-ensure na may mananagot kung may neglect mang nangyari sa part ng parents. Tingin ko, sir, pinabayaan nila. Pero masakit sa akin, nangako pa naman ako sa kanila, nababalikan ko sila. Pagdating ko doon, sir, ganun na. Pagsundo ko, wala na sila. Kung mapatunayan na mayroon silang kapabayaan, maaari silang makulong ng 6 hanggang 8 taon. Based sa assessment and evaluation po namin, meron po talagang negligence. Posible po na makasuhan po yung liable na magulang po. Alam kong ginawa ko sa kanila. Pinakain, pinaligo, binihis, sinilagaan. Lahat binigay ko sa kanila. Tinuri kong mga anak yan. Kailangan natin talaga na palakasin yung edukasyon sa community. Tiyakin na walang nakahambalang ng mga sasakyan na abandon sa kalye. At tiyakin na yung may-ari ng sasakyan ay nilalak nila. Para kahit paano makalimot sa sakit at pangungulila, minabuti na lang muna nilang sa labas ng bahay matulog. Pag nandun po kami sa kwarto namin, palagi niya pong nakikita yung mga damit ng bata. Naalala niya po niya. Ito po yung scooter na naiwan po ng mga bata na pinapagawa po nila sa akin. Kaya lang po, bigla po silang nawala. Masakit pa rin. Hindi inalagaan ko yun. Buong buhay ko po mahal na mahal ko po sila. Sana mapatawad po nila ako sa nangyari sa kanila. Hindi po ako magsasawang umingay ng tawad. Mahal na mahal ko sila. Higit sa buhay ko, sir. Sobrang miss na miss ko sila, sir. Mga magulang, mahirap na sa panahon ngayon. Maraming peligro para sa mga bata. Bantayan silang mabuti at mayat-mayang tutukan. Bugtong-bugtong, katawan at sanga, may bunga, walang iba kundi kamyas na napapanahon ngayon. Kapag naparine ka raw sa barangay Buot sa Tanawan City sa Batangas, humanda ng mga sim. Kahit saan mo raw kasi ibaling ang iyong paningin, hitik na hitik ngayon sa bunga ang mga puno ng kamyas o kung tawagin nilang mga Batanggenyo, kalamyas. O diba, nakapaglalaway talaga. Pag pumunta kayo, hindi kayo mawawala ng makikitang kalamyas. Ang bunga nga ng mga puno rito, nagkakalaglagan na. Ang mga napipitas na kamyas, paborito raw isawsaw sa suka, asin o hindi kaya sa bagoong. Po ang kadalasan namin ginagawa. Kahit maasim po, nawawala po yung asim pag isinasawsaw niyo po dito. At bilang patunay kung gaano kaimportante sa kanila ang kalamyas, kamakailan lang, ipinagdiwang ng mga tiga-Buot ang kauna-unahan nilang Kalamyas Festival. Ang Kalamyasan o Kamyas Farm ni Cora, may mahigit 500 mga puno. Tuwing tag-araw, nakakaani raw sila kada araw ng mahigit 800 kilos ng kamyas. Kung saan ho dinadala itong kung saan bayan-bayan, gawa ng minsan ho may mga export, may nakuha dito ng maramihan.
Pero ngayong nag-uulan na, mas nagiging maselan daw ang mga bulaklak at bunga ng puno nito. Nasisira ho ang bulaklak ng kalamya sa ulan. Kaya ho, nilalagyan namin ng plastic. Wala naman daw kahirap-hirap sa pag-harvest ng kamyas. Mababa lang din kasi ang mga puno nito, kaya ang mga bunga, mano-mano lang pinipitas. Hindi na kami nagamit ng gloves, kamay lang. Family bonding din daw nila ang pagpapak sa kanilang ani. Pero hindi raw nila alintana ang lasa ng pinapapak nilang kamyas. Bago raw kasi nila ito ngasabin, may kinakain daw muna silang prutas na nakatatanggal ng pakla at asim nito. Kulay pula at mas maliit pa sa ubas na napipitas lang din nila sa kanilang barangay. Ang tawag nila rito, magic fruit. Pag po kumain po nito, ang asin po ng kamyas ay mawawala. Wala po siyang lasa, mapakla lang po ng konti. Hindi na po maasim. Ayon kay Cora, nang dahil sa kamyas, ang dati maasim daw nilang buhay, tumamis. Nakatapos ho yung aking anak, teka ho kami ng bahay. Sa kainan namang ito sa Tanawan City, ang kanila raw bestseller, sinaing na tawilis at sinigang na pampano sa kalamyas. Ang recipe na ito, minana pa raw ng may-ari nitong si Michelle sa kanyang lola Guring. Naalala ko yung natutunan naming recipe na itinuro sa amin ng aming lola. Ang mga sangkap na gamit ni na Michelle, fresh na fresh daw. Ang mga tawilis, biyaya ng lawa ng Taal, habang ang pampasarap namang kamyas o kalamyas, galing lang sa kanilang bakuran. Pipitasin mo lang sa puno, magagamit mo sa pagluluto. Tawilis, pabili po! Si Michelle, namili muna ng tawilis na kung tawagin, inumaga. Sabihin, pag hinarvest ng umaga, sariwang-sariwang isda yun. So yun yung inaabangan namin sa mga mangingisda. Ang tawilis, ipinais o binalot muna ni Michelle sa dahon ng saging. Pinatungan ng mga tuyong kamyas. Nilagyan ng siling haba at taba ng baboy. At pinakuluan sa loob ng 2 oras. Amoy na amoy niyo po yung kalamyas sa loob ng parayok na lumalasa na po sa tawilis. Compatible yung kalamyas tuloy doon sa sinaing na tawilis. Sakto ang lasa dahil sa kalamyas. Ang sinigang na pampano naman, iniluto niya sa palayok para mas sumarap daw. O yan, malambot na yung kamyas at ang kamatis. Pwede na natin siyang durugin o yung ligisin sa salitang Batanggenyo. Para yung lasa ng asim ng kalamyas ay sumama dun sa sabaw ng ating sinigang na pampano. Huling dinagdag ang isdang pampano at iba pang pampalasa. Perfect higupin ang mainit-init at umuusok-usok pa nitong sabaw, lalo na ngayong nag-uulan. Maasim po, tama lang po lasa. Swak na swak, kasi natural po, walang halong chemical. Ang kamyas, hindi lang pinapapak o isinasahog sa ulam. Ginagawa ring palaman. Specialty ito ni Christine, ang kanyang kalamyas jam. Ang kamyas, iniwa at ibinabad sa tubig. Para po mawala po yung asin, yung pakla. Sunod itong isinalang sa malaking kawa, tinimplahan ng asukal, cinnamon powder, at hiniwang balat ng orange. Meron kang makakagat na kakaiba doon sa jam. Palalamigin muna po ng konti bago po isalin dito sa ating mga jars. Tama ang tamis, tama ang lasa, tama-tama sa tinapay. Lasang-lasa yung kanyang kalamyas. Ang reseping ito ni Christine, itinuro niya sa mga kagaya niyang PWD o Persons with Disability sa kanilang barangay
para gawing hanap buhay na ibibenta nila ito 85 pesos kada bote. Bagaman wala po silang trabaho, yung pong napapagbentahan nila mula sa kalamyas ay malaking bagay na po sa kanila. Sa 100 grams po ng kalamyas or kamyas, may makukuha po tayong 60.95 milligrams of vitamin C. Mataas po ito kumpara po sa 100 grams ng pinya, guyabano, orange, and lemon. Nabuboost po nito yung immune system natin. Nang dahil sa kamyas o kalamyas, ang mga tiga Batangas, kinikilig ngayon sa asin. Ang isang 10 taong gulang na bata sa Laguna Lake namamangka at nangunguha ng kangkong. Sa bahaging ito ng Laguna Lake, namamangka ang 10 taong gulang na batang ito. Hindi siya rito namamasyal, pero nangunguha ng ibebenta niyang kangkong. Ang kikitain niya kasi rito, ipambibili ng gamit sa eskwela ngayong pasukan. Wala pa po akong gamit sa school. Wala pa pong pambili. Ingat na ingat siya sa pagsagwan. Sa kalagitnaan ng kanilang pamimitas ng kangkong, biglang bumuhos ang ulan. Sapat ba ang lakas ng munti niyang mga bisig para mahango ang kanyang pamilya? Pag na po ako maging mangangangkong, Maaliwalas ang panahon itong Miyerkules sa bahay ni na Lawrence sa Baras, Rizal. Ang bata gumayak na. Kasama niya nung umagang yon ang kanyang nanay Lizelle at ang kanyang amaing si Denmark. Ito po yung baon namin sa dagat. Nandito na rin po kasama yung tanghalian at kamagahan. Ang paano ng tubig. Sakay ng bangkang demotor, tumungo sila sa bahagi ng lawa kung saan maraming kangkong. Sa kanilang bangka, nakatali ang 3 maliliit na bangka na kung kanilang tawagin, boka-boka. ilipat po ako sa bangkang maliit para po mamitas. Kasi po yung bangkang malaki hindi po kasi sa kangkungan. Nag-jacket po ako kasi po mainit po. Bago kami lumusong, doon na po kami kakain nun, bago mamitas. Wala po namin po yung kangkong ng lahat. Dahil sa kapal ng nakaharang na kangkong sa lawa, nahirapan silang magsagwan. Kapagod. Si Lawrence, nakasakay pa rin sa boka-boka habang nangunguha ng kangkong. Pero para mas mapabilis, lumusong na kinalaunan. Doon ko po siya minsan pinapapita sa mababaw. Gusto ko lang po mamitas po. Kasi po para ka na po nung naglalaro eh. Pag po ako namimitas, marami po ang tsikto, pati po yung mga gagamba, makati po. Sumasakit po yung kuko ko kapag nagpipitas po ng kangkong. Kasi po yung dagta po pumapasok sa kuko. Paglilinaw ni Lizelle, hindi raw niya inoobliga na magtrabaho ang kanyang anak. Umiiyak siya na hindi ko siya sinasama. Hindi akong nahirapan po si mama. Unang bigat po yung pakiramdam ko.
tinutulungan ko sila mama. Kaya po, kusa po akong sama-sama para po makatulong. Iyak po. Kapag natulong na siya sa aming mamitas, kung katabi ko lang po siya, hindi ko po siya pinapalayo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lizelle, kaya sa pagkakangkong niya binubuhay ang kanyang mga anak. 4 sa una niyang kinasama, 1 naman sa bago niyang karelasyon. Ito lang pong alam kong trabaho. 200 pesos ang kadalasang kita nila kada araw. Pero paano nga ba ito pagkakasyahin sa lumalaki nilang pamilya? Kaya ang pang-4 na anak ni Lizelle, Nasa ate ko. Hindi ko po alam kung saan ko kukunin yung pagkain na bibigay sa kanila. tig-15 bungkos ng kangkong ang target nilang mapitas nung araw na yon. Kada bungkos na ibebenta nila ng 20 pesos. Umaabot ng isang bandel, 10 5 bandel na po. Pero sa gitna ng kanilang pamimitas, biglang sumama ang panahon. Nung tumila ang ulan, ang 5 bundle ng kangkong na una nilang napitas, nauna nang dinala ni Lawrence para ibenta. Pinapauna ko na po siya umuwi. Yung mga kapatid niya, wala rin pong pagkain. Kaya po. Hindi po ako natatakot kasi po marunong po akong maglangoy. Ang nakuhang 5 bungkos ng kangkong, ibinenta agad ni Lawrence sa nakaabang na nilang mga kliyente. 5 bandel, 21. O, 5, 100. Salamat po. Bibili ko po ng bigas po. Tapos, sardinas po. 90 pesos ang kanyang nagastos para sa isang lata ng sardinas at 1 kilong bigas. Timpla po ako ng gatas para po sa bunso ko po yung kapatid. Hirap po kasi. Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko po silang pag-aralin ng mabuti pero hindi ko magawa. Mula sa kinitang 100 piso, 10 piso na lang ang natira. Ipinatabi ito ni Lawrence. Dagdag pambili ng mga gamit niya sa eskwela. 2 lang kasi ang kanyang notebook. Isa na lang po yung lapis ko. Pag hindi po ako nakabili ng school supply, ito na po yung gagamitin ko po. Ito po yung binili po sa akin ni Mama last year. Ito po yung binigay ng kapitbahay namin na 2. Nananalig si Lawrence na ang hahango sa kanila sa kangkungan, edukasyon. Kaya pursigido siyang makatapos ng pag-aaral. Pag laki ko po, magiging pulis po ako. Pag na po ako maging mangangang magsisikap po ako. Pag laki ko po, maghanap po ako ng trabaho. Ang kwento ng pagsusumikap ni Lawrence umantig sa puso ng content creator na si June. Pero po yung buhay mo dito, kuya. Pero po kuya. Pero po yung buhay namin.
Ito, ibibigay ko na sa iyo yan. Bibiliin ko na yung kangkong mo. Tanggapin mo ito. Salamat po. Naiyak na si Lawrence, guys. Alam ko, Lawrence, mahirap ang buhay. Ha? Kaya ko siya napiling kuhanan agad ng video at i-vlog siya dahil natouch ako sa nakikita ko sa kanya. Mga bata pong 10 gulang pa lang katulad ni Lawrence, sila ay dapat nag-e-enjoy ng kanilang kabataan at nasa paaralan na nagbibigay daan sa kanilang mas magandang kinabukasan. Surprise! Nitong Huwebes, ang lokal na pamahalaan ng Baras nagbigay ng grocery at financial assistance sa pamilya ni Lawrence. 10,000 piso para pagsimulan ninyo ng inyong negosyo. Maraming salamat po. Bibigyan siya ng 2,000 piso kada taon. Magagamit po nila yan hanggang high school sila. Maraming salamat po sa tumulong. Sinagot naman ng aming programa ang mga gamit ni Lawrence, gaya ng school supplies, bag, pati na ng kanyang bagong uniforme. Maraming salamat sa KNJS po. Maraming salamat po sa tumulong. Makatapos sana sila ng pag-aaral, magkaroon ng sapat na kaalaman upang mas malaki ang tsansa na makalaban ng patas para sa harinawa, magandang kinabukasan. Hindi sila maiiwang pupulutin sa kangkungan. Napagdasal ko po ay Papa Jesus. Sana po hindi nawamang akong si Mama. Makaaway po sa hirap. Sana po tulungan niyo po kami. Sa Himpapawid, may karera ng mga kalapati. Sa lupa, meron ding karera ng mga tao. Let the race begin! Ayan na sila! Halos lumipad ang 2 grupo ng mga lalaking ito sa Gapan, Nueva Ecija. Takbo lang po! Takbo! Side step na mo yan! Nagpapaunahan kasi silang makarating sa finish line. Kung saan ang mga kalahok, hindi lang mga tao, pati na mga kalapati. Ang tawag dito, street fight racing daw. Yun po yung hobby po ng mga nag-aalaga dito po ng kalapate. Pinagsanib na po sila, yung kalapate at tao po, para po maging mas maganda po yung pawanunod po ng mga tao. Ang magtutunggali, ang Kalapatids. Kami ang Team Kalapatids! At Introverts. Kami ang Introverts! Ang mga magsisilbi nilang racetrack, ang mga kalsada at iskinita sa Barangay Pambuan. Habang ang spot na ito sa Purok 4 ang kanilang magiging finish line. Bawat grupo may starting location na 750 meters ang layo mula sa finish line. Kada team may tig-7 runners na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng racetrack. Ang unang runner na may hawak ng piraso ng kahoy, kailangan lang tumakbo at ipasa ang kahoy sa mga susunod na runner, parang relay hanggang sa ika-7 at panghuling runner. Ang unang makakarating sa finish line, mag-uuwi ng cash prize na 13,200 pesos. Ang starting location ng Kalapatids, ang bahay na ito sa Purok 7. Bago pumunta sa kanya-kanyang pwesto ang bawat grupo, nag-warm up muna sila. Para din po hindi po kami mabigla yung katawan po namin. Ang buena manong runner ng koponan, si Justine. Batak na raw kasi siya sa pinagtatrabahuang construction site. Sanay po ako sa paguran. Habang ang student athlete naman na si Dennis, ang kanilang last runner, ang kanya raw pampaswerte. Iniimas ko po yung talampakan ko para po pagka natapak po ako sa mga malalaking bato, handa po ako.
Sa kabila nito, hindi raw magpapatinag ang introverts na nasa kanilang starting point sa Purok 1. Pag nakakatakbo po kami dito, may mga tao pong naumaling po sa amin dahil sa bilis at liksi ng aming mga katawan. Ang alas daw nila, ang pagkakaroon nila ng 3 miyembrong mga atleta, sina Leody, Serge at Derek. Praktisado po ako eh. Nakalara po siya. Practice na din po para sa athletics. Pero paano nga ba magsisimula ang karera? Dito raw papasok ang pang-8 miyembro. Ang kasangga nilang kalapate. Sa simula ng karera, ang kalapati ng bawat team nakapwesto sa starting point ng kanilang kalaban. Ready na po ba dyan? Okay na boss. 1, 2, 3, go! Sabay ang mga itong papakawalan at mag-uunahan silang lumipad patungo sa birdhouse na nasa kabilang purok kapag nakarating na ang ibon sa birdhouse. Hudyat na ito para sa unang runner na kumaripas ng takbo. Pag nandun na po yung kalaban, orasan po siya kung anong oras po siya makauwi sa bahay ng kalapate. At nung nakapwesto na ang mga runner, pati na ang kanilang mga kalapate. Let the race begin! Hello! Justin! Bisa mo! Para naman masundan ang kanilang pagtakbo, may mga nakabuntot sa kanilang tiga-video na nakamotor. Okay, takbo lang po! Nag-iinit na ang kalapatids. Mata-step na mo yan! Pero ang kalapati ng introverts, missing in action pa rin. Kasi po yung kalapati po namin, hinangin po eh. Napunta po sa ibang direksyon. Tumagal po yung pawian. At makalipas ang ilang segundo, kaya takbo agad ang kanilang unang runner na si JJ. Si Serge na nakayapak lang, focused. Habang sa kabilang grupo naman, iniabot na ang baton sa kanilang last runner, si Dennis. Bilis! Gumana kaya ang kanyang pampaswerte? Panalo! Panalo! Ang baton, nasa huling runner na rin ng introverts na si John Paulo. Hanggang sa... Yes, agad! Low fight lang yan! Nauna si Dennis, kaya wagi ang Team Kalapatids. Ayan na sila! Sila ang maghahati-hati sa premyong 13,200 pesos. Sobrang sarap po sa feeling. Panalo! Panalo! Mas galingan pa po nila susunod. Mata-step na mo yan! Nanilibang po kami pag nanonood. Kala mo mga kangaroo na nakataas yung mga paa. Saan naman kaya galing ang premyo sa karera? Kung saan po nila gustong pumusta, doon po sila pumupusta. Para po yung mga mananakbo po namin, mas ganaan po. Ang tanong, legal din ba ang ganitong palaro? Sa Animal Welfare Act, kailangan tingnan natin kung ano yung epekto ng mga pangyayaring iyan sa hayop. So, nagdulot ba ito ng pagkapinsala doon sa hayop? Ang ganyang mga gawain na kung saan sila ay pumataya ng pera, yan talagang illegal gambling na ipinagbabawal sa PD 1602. Pwede ka humingi ng special permit sa local government unit. Wala po siyang permit. Ligtas naman po dahil po chinecheck muna po namin sila. Gusto rin po namin maging legal po talaga. Ito na po yung minulat po sa amin. Sayang naman po yung takbo namin kung wala lang din pong magiging premyo. Nakakatulong po sa akin. Importante naman po, dito po kami masaya. Paglilinaw rin ng grupo, wala raw kalapating nasasaktan sa tuwing sila'y ipinangkakarera. Hindi naman po sa naabuso, napapakain din po ng tamang oras. Lagang halaga po yung kalapati na pinanlalaban. Sa mga runner ng Gapan, stay safe! Mata-step na mo yan! At fly high! Mahigit 2 dekada na ang nakararaan nung una naming inexpose ang kidneys for sale na nangyayari pa rin ngayon
online. At katulad ng sa mga pogo, ang mga nagbebenta ng kidney, nakakulong pa. Pasukin po nating muli ang madilim na kalakalan ng kidneys for sale. Nakatanggap ang kapuso mo, Jessica Soho, ng nakababahalang impormasyon. Meron daw isang apartment sa Bulacan kung saan itinitira ang mga nagbebenta ng kanilang mga kidney o bato. Habang hinihintay silang operahan o kapag nagpapalakas na sila pagkatapos isali ng kanilang kidney sa recipient na hindi naman nila kaano-ano. Isang paraan ng human trafficking. At nitong July 11, ang apartment na ito sa Bulacan ni-raid ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Siyam na tao ang kanilang na-rescue, kabilang na ang mag-asawang ito. Nakasakasama pa ang kanilang anak. Hindi lang po sa amin, hindi ko sir. Tulong kami sa inyo. Sino yung bagong opera? Siya? Sa baba. Sa baba? Habang ang lalaking ito, kaka-harvest lang o kakakuha lang ng kanyang kidney para ma-transplant sa recipient. Sir, kailan ka na-operahan? Kailan kahapon lang. Ang sugat nito sa kanyang tagiliran, sariwa pa at may benda. May tatlong iba pa na nasa apartment din. Nakita rin ang mga bakas ng ginawa sa kanilang pagtanggal ng kidney. Ang presyo raw ng bawat kidney ngayon. Usapan po namin ng 200K. Ang kalakalan matagal nang nagaganap online. Nagkakakilala po kami online sa Facebook group. Doon po kami nag-uusap. Habang ang mga nagbebenta ng kidney, papataraw ng pabata. May mga minor de edad po sila nakukuha. Mga 18 years old po. Yun yung pinakabata ba? 18 to 17. Yung isa po, nakasabayan ko 17. Ang nabili niya po is iPhone 14 or 13. Nagbebenta sila ng kidney para lang mag-iPhone? Sa ginawang raid nga ng NBI, may nakita silang mga mamahaling cellphone na kalaunan na pag-alamang isa sa mga binili ng donor matapos nitong magbenta ng kidney. Kidneys for sale. Nakakalungkot, pero totoo. 25 taon mula nung una kong iniulat o inexpose ang bentahan ng kidney sa Pilipinas, ang kalakalan ng kidney tila mas lalo pang naging organisado. Nitong Mayo, nakatanggap kami ng isang mensahe. Nais ko po ipaalam sa inyo ang bentahan ng kidney dito sa Bulacan. Ako po ay nagbenta ng kidney. Hawak po kami ng agent. 200,000 po ang bentahan. Itago natin siya sa pangalang Kat. Kat, una sa lahat, thank you ha na humarap ka sa amin para magpa-interview. Bakit ngayon ka nagpasya na lumantad? At bakit sa amin? Hindi ko po mapapansin po ako ng KMJS. Ang iniisip ko lang din po kasi noon, ayoko na din po na may mabiktima sila. Si Kat, 21 anyos, may sarili ng pamilya at maagang nabaon sa utang. Ang total po ng utang ko ay 70,000 po. Yung mga pinagkautangan ko po, dead rent na din po. Nag-extra po ako ng trabaho para makabayad po ako sa utang ko. Kaya lang po hindi po talaga kaya. Kaya po nung November na po, hanap po ako ng bentahan po ng kidney. Sa Facebook po, doon ko po nakita. Sinearch ko po ng kidney selling. Tapos lumabas po yung kidney donate. Napakadali lang daw sumali sa Facebook group na yon na puro dummy accounts. Sa mga accounts na yon, may mga nagpo-post, naghahanap ng magbebenta ng kanilang isang kidney. Ang tao kasi mabubuhay kahit isa na lang ang kanyang kidney. Doon po ako nag-comment, then may nag-message lang po sa akin na dummy account. Ang kausap ni Kat, nakapagbenta na rin daw. Magkano ba yung unang sinabi nila? 200,000 po. Ang liit po nung 200K para sa kidney mo. Sabi ko baka pwede maging 250 para ako panimula.
Pero dahil gipit, pumayag si Kat na ibenta ang isa niyang kidney sa halagang 200,000 pesos. Ngunit bago raw makapag-donate o makapagbenta ng bato si Kat, sasailalim muna siya sa serye ng mga laboratory test at interview. At kailangan daw niyang tumira sa isang apartment. Ano yung dorm na yon? Nandun po lahat yung mga donor. Paano nila in-explain na dapat doon kayo tumira sa dorm? Meron daw po kasing mga donor na hindi naka-stay out po. Pag yung malapit na daw po ng transplant, umaatras po, tumatakas, lalo na daw po yung may mga cash advance. Ang pinakako po nila sa akin noon is 2 months lang po talaga. Ang bagay na ito, inilihim daw ni Kat sa kanyang pamilya. Yung una po, alam po niya nasa trabaho lang ako. Sinabi ko po sa anak ko na mag-work lang si mama ng ilang months, babalik din ako. Ayon sa datos ng NKTI o ng National Kidney and Transplant Institute, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng chronic renal failure. Ang ilan, maaari pang idaan sa dialysis. Sa ngayon, there are about 100,000 patients undergoing regular dialysis. Mataas po yun. Pero sa mga malala ng kaso, ang tanging solusyon, kidney transplant. Sa Pilipinas, aabot ng 600,000 hanggang 1.2 million pesos ang gagastusin para sa kidney transplant. Pero ang pinakamapanghamon ang makahanap ng magdodonate ng kidney na makakamatch ng nangangailangan at ng magdodonate o magbebenta. Hindi ito madali ang proseso. Maaaring abutin ng taon. In 2 months, pwede ka na matransplant. Pero kung wala ka talagang kamag-anak, maghahanap ka pa ng ibang tao. Sometimes, it will take about 1 year before sila matransplant. Mahabang proseso ito. Kaya may iba naghahanap ng kidney sa black market. Nitong nakaraang taon, naging border na si Kat sa apartment ng mga nagbebenta ng kidney. Paki-describe mo nga anong klaseng dorm ito at saan ito makikita? Apartment lang po siya na up and down, tapos sa Bulacan po. Mga ilan nang nandun? 12 po kami. Dito, nakilala raw ni Kat ang mga kapwa niya donor. Yung mga medyo nakatatanda, kailangan nila sa buhay. Opo. Dala ng pangangailangan. Opo. Parang katulad mo, ganun ba yun? Opo, mga pambayad po ng utang. Pero ang ilan sa mga kasama niya, batang-bata, mga Gen Z. May mga minor de edad po sila nakukuha. Mga 18 years old po. Yun ang pinakabata ba? 18 to 17. Yung isa po, nakasabayan ko 17. Natapos na po siya this year lang po. Ang nabili niya po is iPhone 14 or 13. Nagbebenta sila ng kidney para lang mag-iPhone? iPhone tsaka motor. Ang pinapayagang maging kidney donor, edad 23, pataas. Pinagpapanggap po nila na 20 years old. Tapos, pinapalabas nila na mas matanda. Opo, mga 23, 25 po, ganyan. Hindi ba hinahanapan nyo ng mga birth certificate? Ginagawan po nila ng peke. Sa apartment, marami raw batas. Bawal ka lumabas mag-isa. Pwede naman po mag-cellphone. Kaya lang taghihigpit na po sila. Sisilipin nila kung sino kausap mo. May allowance po kami ng 1K. Yung 1,000 allowance nyo kada linggo po. Kwento mo nga paano naging takbo ng buhay mo doon? Gigising, tapos pupunta lang po ng NKTI para pag gumawa po ng mga blood sample po kung fit na po ba ako as a donor. Gaano kadalas pinapacheck yung dugo? Weekly po siya. Lalo na po yung creatinine po namin, tinitingnan po lagi yan, tsaka po yung urinalysis. Uulitin po nila ng uulitin kasi ipapasa po yun sa recipient namin na ito yung creatinine ng donor mo, healthy siya. Yun ang pinang-front po nila sa mga recipient. Anong next step na pinagdaanan mo? Pagkatapos naman po ng social, psychological naman po. Baka napipilitan ka lang, dadala ka lang ng emosyon mo o sinuhulan ka ng pera or bayad ka. Kaano-ano mo ang recipient? Katulong po ako nila sa bahay. At ang pinakahuling kailangan nilang maipasa, interview sa Ethics Committee Panel ng ospital. Mag-interview sa na pare, abogado, tsaka 3 head ng ospital. So mahigpit yung screening na pinagdaanan mo, Kat? Mahigpit po talaga. Sinisiguro naman ng ospital na walang bilihan o bentahan. Wala po. Na talagang parang solid yung kwento mo, hindi imbento lang. Opo. Ayon sa inilabas na guidelines ng NKTI, ang mga maaari lang maging organ donor, mga kamag-anak,
o kaibigan ng recipient. Pwede rin ang mga deceased donor o yung patay na pero nakapirma sa isang organ donation waiver. Pero dahil hindi kwalipikado ang mga katulad ni Kat na mag-donate ng kidney, sinasanay raw silang magpanggap na personal nilang kakilala ang recipient. Kailangan po talaga may emotional attachment. Minemorize mo lahat ng detalyeng yon. Birthday niya po, edad, timbang, pangalan po ng nanay niya, lahat-lahat po kailan po siya diagnosed. Ipinakilala rin naman daw siya sa bibili ng kanyang kidney. Nasa National Kidney Transplant po kami. Nagkita po kami. I-describe mo nga yung recipient mo sa pagkakatanda mo. Lalaki po siya, matanda na din. Ihingali na din po siya. Hypertensive po siya. Diabetic, kaya po nasira po yung bato niya. Nagka-emergency po siya, kaya kailangan na po talaga niya magpa-kidney transplant. Anong kwento nyo? Paano kayo nagkakilala? No? Kasambahay po nila ako. Ah, Tapos okay. pinag-aaral po nila ako. Kaya tinuruan po ko na lang yung agent na sabihin mo lang na tinuring mo na siyang tatay kaya gusto mo siyang tulungan. Pag tinanong ng ethics com kung bakit hindi pwede yung dalawang anak niya, sabihin mo bata pa. Nameke rin daw sila ng mga dokumento at litrato. Pumunta po muna ako sa bahay nila ng isang araw. Nag-picture lang po kami ng, kunwari, ito yung 2021, tapos ito yung 2023, 2024. So anong ginawa niyong pag-iba sa itsura? Yung edit po, tapos nagpalit na lang po ako ng damit. Tapos yung buko po, pinawasan po nila doon. Ginupitan ka. Sikat, nakapasa raw sa lahat ng screening, pero sumama ang lagay ng kanyang recipient. Nag-antay po muna ako ng 2 months bago po kami makapag-transplant. Kaya tumagal siya sa apartment. Doon niya raw mas nakilala ang mga tao sa likod ng kalakalan ng kidney. Meron silang tinatawag na agent na mga dati ring donor na nagsisilbi na ngayong middleman. Magjawa po sila. Ang tumatayo raw leader ng grupo, ang tinatawag nilang si Boss A. Bakit Boss A ang pangalan niya? Alan po kasi yung pangalan niya. Po yung tawag namin lahat. Nurse po siya sa NKTI. Personal din daw niyang nakilala ang tinatawag nilang Boss A. Nung sinama po kami nung agent sa NKTI, nag-abot po sila sa kotse ng nakasobre po na pera. Isang beses po nasama po nila ako sa pag-meet po dun sa may recipient. Dun ko po nalaman na ang total po pala na nakakuha ng dapat para sa donor ay 400,000. Pero sa kanila po napupunta is 200K. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ano mga tumatakbo sa isip mo? Dapat hindi na po ako tutuloy nung bago mag-transplant. Pero nagdalawang isip si Kat. Pag may nag-inasa sa inyo, pag may parang mananakot, yung parang manggugulo po. Ang puntahan na lang daw po is si Sir Alan. Tapos pag nandun daw po sa NKTI, paglabas na daw po naka-black bag na patay na. Nung nagtatalo po kasi yung isip ko tsaka yung puso ko kung tatakas ako kasi iniisip ko yung anak ko. Sabi ko, bata pa nung anak ko, paano ko aalis? Sino bubuhay sa kanya? Kinalaunan, ipinagtapat na raw ni Kat sa kanyang kinakasama ang kanyang sitwasyon. Umiyak na po ako sa kanya. Bakit ko daw po nagawa yun? Ba't di daw po ako sa kanya humingi ng tulong? Sabi ko, hindi na natin kaya. Tinetreaten na ako. Matapos ang halos 5 buwan, dinala si Kat sa isang pribadong ospital sa Quezon City, kung saan ang kukunin sa kanya dapat yung mas mahina niyang kidney o ang nasa kanan. Pero laking gulat daw niya pagkagising. Nasa recovery room na po ako. Pagka pa ako po sa tagiliran ko, yung kaliwa po yung kinuha. Yung 80 to 90% na malakas yung function ng kidney ko. Ang iniwan po nila is yung 50 to 60 po na function. Pero wala naman na po akong magagawa eh. Anong naramdaman mo nun? Kinabahan po ako noon na, love, iniwan sa akin yung mahinang kidney ko. Hindi sila tumutupad. Natanggap naman daw niya ang ipinangakong bayad. Ang usapan po namin is 200K po. Puro pa installment na lang po yung bigay sa akin. Nabayaran mo na yung mga utang mo. Wala na nang haharas sa'yo. Wala na po. Masaya na po ako nung nakasama ko na po ulit yung anak ko tsaka yung pamilya ko po. Pero meron pa raw problema. May pinirmahan po kasi kami sa attorney na sagot po nila yung pang-check up po namin. Pagkatapos? Opo. Nag-message po ako sa mga agent. Ang sagot lang nila, tapos na kami sa'yo. Kung ano man ang usapan nyo, wala na kaming pakailam dyan. Kailan ka nagpasya na ayoko na?
Gusto ko na magsalita. Ang iniisip ko lang din po kasi noon, ayoko na din po na may mabiktima sila. Taong 1999, sa aking dokumentaryong Kidneys for Sale, unang naisiwalat ang talamak na kalakarang ito sa isang mahirap na komunidad sa Baseco sa Tondo, sa Maynila. Patingin nga ako ng sugat niya. Nagkaroon pa ng Senate hearing, naghigpit ang mga otoridad sa mga ospital, nagsagawa ng mga regulasyon, ngunit base sa mga isiniwalat ni Kat, mukhang pinapaikutan ang mga regulasyong yon at tuloy ang kalakaran ng kidney. Sa pagkakaalam mo, Kat, itong grupong to, organized sila o kung sino-sino lang din? Organized din po siguro sila kasi ang galing po nila eh. Paano magaling? Ang bilis po talaga ng proseso sa may ospital. Lalo na pag mapera yung recipient, una ka talaga sa unang ooperahan. Pwede mong bayaran yung kidney organizer para ako mauna sa gantong date, mga availability po ng mga doctors. Sa tansya mo, gaano karami dun sa mga nagdo-donate supposedly ng kidney? Natapos po sa kanila, nasa 20 na po. You are giving away a part of your body in exchange for a sum of money. Para pagsamantalahan yun ng ibang tao, para pagkakitaan ko ay hindi katanggap-tanggap. Sobrang unethical niya. Ang mga impormasyong ibinunyag ni Kat sa aming programa, ipinagbigay alam sa NBI. Ang NBI, National Capital Region, nagsagawa ng surveillance sa sinasabing apartment kung saan pinapatira ang mga donor. Sa muling pagbalik ni Kat sa apartment, meron daw siyang napansin. Madami na siguro sila doon, kaya may nakulit na sila peso pa lang. Nung nakakalat na ng sapat na impormasyon, agad ikinasa ang rescue operation. All units, roll na tayo. Roll na. Pagdating sa subdivision, pumosisyon ang mga operatiba. Makailang beses nilang inikutan ang kanto kung nasaan ang apartment. May baril ba? At nung merong lumabas sa gate, NBI kami. Wala ka hawak na cellphone. sa ikalawang palapag, meron silang nakitang mga biktima. Relax lang ha. Nandito kami para tulungan kayo. Yun po sa amin, ako sir. Tulong kami sa inyo, hindi ka sa namin. Kayong matalo. Ang bagong operang lalaking ito, 20 anyos lang. Kailan kayo na-operahan? Matapos ko lang po. Ang ilang mga na-rescue, mga nag-antay pa lang ng schedule para maoperahan. Nandito ka? Ha? Na-recruit. Recruit para? Donor ng? Sa kasagsagan ng operasyon ng NBI, naaktuhang sumisilip ang dalawang babaeng ito mula sa labas ng apartment. Ang isa sa mga babae na mukhaan ng mga operatiba. Ito ang tinutukoy ni Kat na isa sa mga agent. Pasok ka. Kami ay taga-NBI NCR. Alam namin yung nangyayari dito, mag-cooperate lang kayo ha. Oo. Sa ngayon, nagkakanda kami ng law enforcement operation, human trafficking for sale of kidney. Pakipagkapan ito mga talas mo. Na-recover mula sa dala nilang bag ang humigit kumulang 200,000 pesos. Pambayad daw sana nila sa isa sa mga donor. Kami po yung nag-aasikaso ng mga papel nila po nila sa mga doktor. Hindi kayo yung nagre-recruit, naghahanap ko ng magiging donor? Hindi po. Kami po mismo ang naghanap ng sarili naming recipient. Hanggang sa may nakita po kaming agent. Kasama po kami sa bahay na ganito. Pero habang tumatagal nga po, dahil nalalaman ko yung proseso, tinuro sa akin yung dating may hawak sa akin talaga. Yung may hawak po sa amin, basta hindi na lang po nagpakita sa amin. So naiwan po sa akin ngayon. Yung boss po namin, sinabi sa akin na kung kaya ko daw yung ginagawa, gawin ko na lang. Bakit kayo nag-stay? Alam niyo pong illegal. Hindi na lang po ako makaalis. Gawa nung may anak po kasi ako. Kailangan ko talagang pag-aralin, supportahan. Since kasi yung natanggap ko lang sa akin, pangbayad utang. So wala talagang natira. Ako naman, kaya ako nag-stay naman. Nandito po siya. As a partner po, saan ka mga
po siyang samahan. Although alam ko po, mali. Sa organ trafficking and sa number of victims na rescue, based sa data ng Bureau, ito pa lang yung pinakamalaki recently. Kailangan namin pagtuon ng pansin because marami pa kami na-uncover ng mga involvement ng mga doctors and hospitals. Kasi nga, malaking issue to eh. Nitong Biyernes, iniharap na sa piskal sa Department of Justice ang dalawang ahente bago ilipat sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa. We filed qualified trafficking. Wala pong piyansa ito. Ang fine dito ay ranging from 1 million to 5 million. If committed by a syndicate or in a large scale, ang penalty po dito ay life imprisonment. Samantala, nakapanayam ko ang 4 sa 9 na mga na-rescue ng NBI. Dahil sa tinamo nilang trauma, nag-imbita kami ng psychologist para sila'y magabayan. Isa sa mga nasagip, ang 20 anyos lang na itago natin sa pangalang Bern. Gaya ng isang donor, 200,000 pesos din daw ang ipinangakong bayad sa kanya kapalit ng isa niyang kidney. Pero ang nakuha lang daw ni Bern, 2,000 pesos. Yung pera ko daw po, andun daw po kay Alan. Hindi sila tumupad dun sa usapan na bayaran? Hindi po. Bakit mo kinailangan magbenta ng kidney? Gipitan lang po. Doon po dapat ako kukuha ng pang-tuition ko ngayong pasukan. Nabenta mo na ba yung kidney mo? Tapos ko lang po yung delay sa So kailan lang? Pati yung sugat mo, so medyo fresh pa. Ang kinuha din left. Bakit kayo nagsasalita ngayon? Kasi gusto pong mabigyan ng hustisya po yung ginagawa po nila sa amin na panluloko. Pinaniwala po nila kaming legal po yun and saka pinaniwala pong pagkatapos po ng operasyon, ibibigay po nila yung bayad sa akin. Ang paunang bayad naman na 50,000 pesos na natanggap ni Steve, hindi rin niya tunay na pangalan, ipinambili raw niya ng cellphone. Ikaw pala yung kunukwento na para lang sa phone. Pero hindi naman yun yung pangunahin mong pakay, di ba? Pero kasi yun yung bigay sa'yo, pinambili mo ng phone. Nabayad po ng utang. Napunta po ako dyan, gawa nga po ng kahirapan sa buhay. Natapalan po. Maaga po kami naulit ng kapatid. Naligaw po ako ng pak. Mahabang taon po po pinag-isipan bago po pumasok sa yan. Kasi dumating po sa matinding depression. Kasi alam din po yung laban niya. Tatapusin niya yung buhay ko or idudunitin na po. Si Pinky, hindi niya rin tunay na pangalan. Mag-4 na buwan nang nagpapagaling ng kanyang sugat mula sa operasyon. Wala po akong bantay nun sa ospital. Pinunta ko po kasi sila. Hinihirap po kasi ako maglakad po. Napilitan po ako kontakin po sila para lang po padalhan po nila ako ng bantay. Kaso po, yung recipient ko po, binulak po ako. Magkano ba yung napag-usapan nyo? 250,000. Magkano napunta sa'yo doon? Ang napunta po sa akin is nasa, sa lower po 100,000. Balik po yung nakuha po nila, 116,000 po. So, bali mas malaki pa yung cut nitong mga agent ng ganitong klase ng kalakalan. Opo. Bakit mo kinailangan magbenta ng kidney mo? Ang dating po, kakapanganak lang po ng sister ko. Ako lang po kasi yung breadwinner po sa amin po. Si Fer naman, di rin niya tunay na pangalan. Oktubre pa raw nung inoperahan, pero pinili niyang manatili sa apartment kasama ang kanyang anak. Ang kanya raw kasing kinakasama, nakapila rin para magbenta ng kidney. Bumalik po kami niya kasi gawa nga ng matinding pangangailangan. Alam po nila yung pera ko wala na. Tapos alam po nila na marami pa rin kaming problema. Kaso ako po, natatakot din po ko that time kasi alam naman natin na pag illegal, timbugad matitimbog po. Deep inside po talaga, ayaw ko po talaga matuloy yung partner ko. Kasi po ang gusto po talaga tumakas na kami. Ilang buwan kayo nakakulong doon? Ako po sa rin na. Mga 3 months. Ako po, 3 months po. 2 months po. Gaya sa kaso ni Kat, binigyan rin daw sila ng script o imbentong kwento para makapasa sa mahigpit na screening habang ang ibang test pinipeke di umano ng mga ahente. Totoo lang po doon yung X-ray, urine, at saka yung cross-match po, at saka yung CT angio. Pero yung ibang laboratory po, pinipiki lang po. Mag-cash advance po sila dun sa mga recipient, pinapangalan po sa amin. Pero sila lang po yung gumagamit ng pera. Kasi
Ang na-disturb ako, pineke yung ibang test. Kasi may chance yun mag-reject sa recipient mo, di ba? Pero wala kang balita dun sa... Okay naman daw po. Na-feel nila, parang may kulang na sa kanila. Hindi lang sa katawan, kundi sa pagkatao. Yun yung tinatawag na half-person syndrome. Marami kayong pagdadaan ng mga emotions, posibleng pagsisisi, depression, anxiety. Isang emotional support ay makahanap kayo ng makakausap para ma-share yung damdamin ninyo. Kinumpirma ng NKTI na empleyado nga nila si Alan pero sa kanila raw internal investigation, tahasang itinanggi ni Alan ang mga aligasyon. Hindi rin daw nito kilala ang mga nahuling suspect. Pagka nagkahulihan daw po, wag daw po silang ituro po. Ang ituro daw po, yung mismo mastermind daw po. Boss A lang po yung alam ko po. Sino sa pagkakaalam niyong Boss A? Yung nurse po sa NKTI. Pero parang nag-deny yata yung nurse. May mga evidence po na pwedeng mapatunayan na siya po talaga yung kaya po ng kumain po sa restaurant. Magsama po kami lahat noon. Sinubukan din naming hinga ng panig si Alan pero hindi ito sumagot sa aming komunikasyon. Nito lang Miyerkules, sa isang media briefing, pinabulaanan din ng NKTI ang mga naunang report na si Alan ay head nurse. Empleyado raw ito na nakatalaga sa endoscopy department ng ospital. Wala raw itong kinalaman sa kidney transplant operation. Siya po ay nagtatrabaho sa amin ng 23 years na. Wala naman po siyang record sa nursing services pagdating po sa trabaho. Kinausap namin siya and he denied it. We have a process naman po sa NKTI. They will investigate further po. Possible na meron pa siya talagang higher up na kasama dito sa case. Mahirap sagutin yan, ano? Si Sir Alan po, siya yung pinaka-financer. Siya po yung sumasagot sa mga bahay. Siya rin po yung kumukuha ng pera na ipapasahod dun sa mga suspect po. So in siya dito sa trade na ito. Hindi niya may tatanggi na wala siya, hindi siya kasangkot. Ganun ba yon? Opo. Ang kaso, pinaiimbestigahan na rin sa Kamara matapos maghain ng resolusyon at mag-file nito lang Biyernes ng House Bill 1803 na mag-iimplementa ng mas mahigpit pa na pagbabawal sa illegal na bentahan ng human organs. Samantala, habang gumugulong pa ang investigasyon, higit na inaalala ngayon ng mga biktima ang kaligtasan nila, pati na ng kanilang mga pamilya. Sina Kat at ang iba pang biktima kasi nakatanggap na raw ng mga pagbabanta sa kanilang mga buhay. Baka mamaya, yung pamilya naman po namin yung balikan, iba-black bag daw po kasi pag nagsumbong po. Black bag, ibig sabihin yung cadaver bag. Papatayin daw po. He is trying to instill fear dito sa ating mga biktima para hindi na sila magsalita pa. Siguro he is hoping na i-recant yung kanilang mga salaysay. Mga victims namin na na-identify na nakakatanggap sila ng mga threats, ipoprocess natin yung kanilang eventual pagpasok sa Witness Protection Program. Padadalan po siya ng summon, pagbibigyan siyang sagutin ang mga demanda ng NBI laban sa kanya. We are confident dahil po matibay ang ebidensya natin na masasampahan siya at lalabas po ang warrant niya. Meron tayong sinusunod na due process. Kailangan nating hintayin yung warrant of arrest ng ating subject in order for us na siya ay mahuli at mapanagot sa batas. We want to tell our patients na wag po sila magpa-connect sa mga possible donor na hindi nila kakilala. Bawal po yon. Igalang ninyo yung inyong mga katawan, yung organs ninyo. Wag po kayo magbenta. Kung tutuusin, walang masama sa organ donation. Dakila ito na handa kang magbigay na bukas sa iyong loob ng parte ng iyong katawan para madugtungan ang buhay ng iyong kapwa. NBI kami. Pero may mga batas at regulasyon na dapat sundin dahil ang pagbebenta human organs katulad ng kidney o bato, illegal. Hindi ito industriya o kalakal na sinasamantala ang kagipitan o kahirapan ng donor para sa nangangailangan. Ang problema, ang kumakapit sa patalim sa mga kaso ng bentahan ng kidneys o kidneys for sale na talama noon pang dekada 90. At hanggang ngayon, ang kumakapit sa patalim, ika nga, nasusugatan, napapahamak.
Halos mamatay sa pangamba ang mga kamag-anak ni Alma, hindi niya tunay na pangalan. Nung nabalitaang tinangay di umano ito ng isang itim na van. Ang sinabi niya, ate, tulungan mo ako kasi sinakay ako sa van. Isang tawag lang po yun. Hindi na matawagan po, ma'am. Gumawa po kami ng investigasyon. Kinabahan ako, ma'am. Masakit sa ama ang nawala ang anak. Yung puso ko parang dinuduro. Si Alma, magtatatlong buwan na raw nakatira sa tiyahing si Haji sa Cotabato City. Kukunin ko yung pera sa bayan na, huwag ka na sumama, ante. Hapon nitong July 3, nagpaalam si Alma na kukunin ang ipinadalang pera ng kanyang nanay Rohama na OFW sa Saudi Arabia. Alas 8 ng gabi na hindi siya dumating. Nakapag-update pa raw si Alma sa ina niyang nasa Saudi. Habang nandoon siya sa bangko, sabi niya, nagpipila po ako, ma. Tapos hanggang sa nawala siya. Ang ama ni Alma na si Dato Bon na nasa Maguindanao, agad hinanap ang anak. Sakay-sakay sila ng motor. Wala kaming nabalitaan. Nag-chat ko yung mga kaibigan niya, wala po daw siya doon. At nagulantang na lang sila sa natanggap na tawag mula kay Alma mismo. Sinabi niya, ate, tulungan mo ako. Kasi sinakay ako sa van na itim. Isang tawag lang po yun. Hindi na matawagan po, ma'am. Kinabahan ako, ma'am. Masakit sa ama ang nawala ang anak. Yung puso ko parang dinuduro. Kaya ang mag-anak nanawagan sa radyo. Na upama, kaunting nakakilala ka ni nagtabangan kami. Napablatter kami sa pulis. Pinuntahan po namin yung mga possible pupuntahan niya. Pero lahat po yun ay negative. Hanggang nitong July 6, isang bangkay ng babae ang natagpuang palutang-lutang sa parang Maguindanao del Norte. Mahigit 2 oras ang layo mula sa Cotabato City. Pagkakita ko talaga sa bangkay na yun, yun talagang ang pamangkin ko. Ang naging palatandaan daw ni Haji. Pareho din talaga ng mukha. Maiksi, yung buhok niya. Yung singsing niya. Sure na sure ako talaga. Nakita ko yung bra niya na kulang kasi may bra ako na pasalubong ko sa kanya galing dito sa Saudi. Naramdaman ko talaga, ma'am, anak ko na yun. Pero ang lolo ni Alma na si Monib, hindi po yung kalubang ko na siya na yun. Sapagkat yung mata at saka yung kuwan na hindi ko ma-identify kasi bulok na. Wala ring ibang nag-claim ng bangkay, sila lang po. Kaya po i-release na po namin. ang bangkay inuwi ng pamilya sa Dato Sinsuat sa Maguindanao del Norte at alinsunod sa kultura ng mga Muslim. Agad nila itong inilibing. Tinanggap ko talaga yung bangkay na yun na ang anak ko. Oh, grabe, nang-iyak ma. Kahit gustuhin kong makauwi, mahirap man na uwi ka ng Pilipinas na walang-wala ka, kaya tiniis ko lahat. Pero hindi pa man sila tapos magluksa, muli silang nagulat sa panibagong balita. May tumatawag dun sa ate niya, yung hinahanap niyo si sa Manila. Si Alma kasi na pinaniniwala ang patay na at inilibing pa nga nila. Di umano namataan sa Maynila. Tapos nang magkaroon ng problema. Kaya ang kamag-anak nilang si Luminog na nasa Maynila, agad itong pinuntahan. Buhay talaga siya. Kayo ng video, ayoko ng video. Pero tila nag-iba raw ang kilos ni Alma. Parang hindi niya kami makikilak. Ang lungkot ng bata. Anong nangyari sa'yo? Hindi siya makakausap, napagbanyan siya, hindi siya nakapagsalita na maayos. Parang natruma ba? Paanong mula Mindanao, napadpad ng Maynila si Alma? Anong nangyari sa'yo? May kinalaman ba ang itim na van na di umano tumangay sa kanya? Wala na ako matandaan masyado. At sino rin ang babaeng kanilang inilibing na? Sabi nila, sir, baka kamag-anak namin yung nawawalang bangkay. Ang katotohanan sa babaeng inakalang patay, pero heto, buhay na buhay. Susunod na,
natagpo ang bangkay sa Maguindanao na inakalang ang nawawalang si Alma. Inilibing. Naramdaman ko talaga, ma'am, anak ko na yun. Pero makalipas lang ang ilang araw, nabalita ang si Alma. Buhay pa pala. Okay, mag-video. Ayoko mag-video. Sundo na talaga siya. Buhay talaga siya. Anong nangyari sa'yo? Kasalukuyang nasa pangangalaga ng tiyuhing si Luminog sa Dipakulaw, probinsya ng Aurora. Ang mas nakapagtataka pa, iginigiit ni Alma na wala raw siyang maalala kung paano siya napunta ng Maynila. Wala na ako matandaan masyado. Ang matandaan ko lang yung kinuha ko ni Tito. Nahanap si Alma dahil sa pakikipag-ugnayan ng isang manpower agency. Sila raw ang nagdala sa dalaga sa Maynila para maging kasambahay. Di namin ni-recruit, nag-apply siya sa amin through online. Sinagot din daw nila ang pamasahe ni Alma. Sabi ko sa agent, pauuwiin ko. Kasi walang gamit, walang lahat. Nireport agad namin sa barangay na ito, baka tumakas. Kaya yung agent ko, tinawagan yung contact person. Ay, hindi po ako maniniwala. Parang nag-trauma. Hindi po kami sindikato, sir. Wala naman po kinidnap. We are not convinced na nakidnap po siya. Nakakausap daw niya po yung kapatid niya through text and chat. Sino ba namang pong kidnapper yung hayang makagamit ng cellphone, yung biktima niya? Si Alma, merong inamin. Nung mag-apply ako sa abroad, nakausap ko yung babae. Kung interesado ka daw, punta ka dito, makita kami nun sa personal. Ginusto ko lang naman yun kasi gusto ko lang makatulong. Eh sino naman kaya ang babaeng natagpo ang palutang-lutang sa bayan ng Parang sa Maguindanao na inilibing dahil sa pag-aakalang si Alma ito? Nitong July 12, may isang pamilya raw ang dumulog sa PNP. Nag-report sila, ma'am, na sabi nila baka kamag-anak namin yung nawawalang bangkay. Ang kutob ni Jean, ang natagpo ang labi, walang iba kundi ang hipag niyang si Minda. Hindi niya tunay na pangalan na mahigit 2 linggo na raw nawawala. Noong June 28 kasi nagpaalam si mag-laundry. After that, hindi na po siya bumalik. So, nung July 6, may bangkay po na nakita sa Bongo. Nabalitaan namin na meron na pong nag-claim. Kaya, di na po namin inano na si po yun. Pinost nila ulit na wala pa pong nag-claim. Pumunta po kami sa PNP. Dinescribe din nila the way na magpantalon. Tapos yung haba ng kamay. Blond ang buhok. Tapos may singsing. Lumakas po yung kutob namin kasi po, meron po siyang singsing. Pero nito lang Huwebes, si Jean nakatanggap ng balita nang hinahanap nilang si Minda. Natagpuan naman sa Zamboanga del Sur at katulad ni Alma, buhay na buhay rin ito. Nagpadala po sila ng picture. Confirm na po na si na po yun. Relieve na po kami. Kung may record siya ng fingerprints before, pwedeng ikumpara doon sa verify na identity. Meron din na through dental identification, biological profiling, and meron din tayo na through DNA evidence. Samantala, minabuti naming ipakonsulta sa isang psychiatrist, si Alma. Hindi siya nagsasalita kahit ano pang kausap ko sa kanya, kahit sino pang tao hindi na hinaharap. I believe she's suffering from schizophrenia. It's a form of thought disorder wherein nawawala talaga sila sa sarili. So, hindi nila alam po anong nangyayari sa kanila. Pag may nakita po tayong parang pagbabago sa ugali o sa itsura ng ating mga kasama, i-approach natin kagad. Mang gusto ko sana makapunta ako sa Manila para makita ko si At mula Cotabato City, inilipad ng aming team si Tatay Datubhon sa Maynila para personal na kamustahin ang anak. Dito yung tatay mo. Yan. Dito. Bumuntin mo pa. mahal kong anak ko. Pasalamat pa ako kay nakita ko naman siya. Papasalamat po ko kasi nakita na po yung kapatid ko at hindi yung bangkay. Kay mahal na miya, mahal ko kayo anak. Panalamat ako kay narinig ko na buhay ka. Gusto ko mag-sorry dahil sa mga problema na naidulot ko. Nagpapasalamat din ako kasi
Hinanap nila ako, hindi nila ako pinabayaan. Umaasa si Tatay Datubhon na muling manunumbalik ang sigla at pag-iisip ni Alma. Nanalamat ako sa inyo, lalo na kay Allah. Nakita ko kagad, buhay pa rin yung anak ko. Ang kabanatang ito sa buhay ng pamilya ni Alma, gusto na lang daw nilang ilibing sa limot. Ang mahalaga ngayon, ang inakala nilang patay, buhay na buhay pala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.